Hello guys, good morning. Kaakit ko lang dito sa aming bahay kasi third floor itong aming tinitirahan. So bumaba ako dahil parang type ko magluto ngayon ng kabsa. So bumaba ako dito sa tindahan sa baba and bumili ako ng mga ingredients para sa kabsa na gagawin ko. Ayan, nakikita ninyo. Ano lang dito sa Saudi kasi pag bumili kami per pack na marami ang laman, so hindi uso kasi dito yung tingi-tingi kaya maraming laman. So ang kagandahan lang nito pwede ko itong dalahin or iuwi ko sa Pilipinas para makatikim naman o may pagluto ko yung mga anak ko ng kabsa o ng biryani na paborito nila. Bili ako ng basmati, manok, dalawang klase. Lahat na ito. So, kung nakikita ninyo, ito lahat yun. Pero hindi lahat yan isasama ko sa o ilalaw ko sa kabsa na lulutuin ko. Ito yung tinatawag na kabsa spices. Maraming klase ito. Nasa 12 spices yun na para sumarap yung kabsa or biryani. So, papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng kabsa. And ito guys, dalawang buong manok yung aking binili. Na-marinate ko na yung isa. And ito, ma-marinate ko din ito. Mga at least 1 or 2 hours lang. And ito yung rice na ginagamit sa pagluluto ng kabsa. Ang tawag dito is basmati rice. Ito yung popular na rice sa India or dito sa Saudi na kapag sinabing kabsa or biryani rice, ito yung ginagamit nila. Ipapakita ko sa inyo guys yung klase ng bigas na ito, ng basmati. So, ito siya. Kung napapansin ninyo, yung maliliit ang pagkabutil niya na payat. Ayan, hindi gaya ng bigas sa atin na matataba. Ang pagka-grain niya, ang pagkabutil. Ito payat siya na matigas. Kaya matagal siyang lutuin, siguro mga ilang minuto din bago siya lumambot. So kaya kailangan siyang ibabad sa tubig bago siya pakuluan. Sabi ng asawa ko, para daw ito yung bangkalas dyan sa atin sa Pinas na matigas isaing. Kaya pag naluto siya, hindi siya yung dikit-dikit, hindi kagaya ng kanin natin dyan sa Pilipinas na dikit-dikit siya o malagkit. Ito hindi siya fluffy ang tawag namin dito na buhaghag, kumbaga talagang hiwa-hiwala yung kanyang pagkakanin. Kaya magandang gawin nga itong biryani or kabsa rice. Ayan. And ito guys, papakita ko sa inyo yung mga ingredients na ginagamit ko sa pagluluto ng kabsa or biryani. So guys, una na itong dried lemon o dried lime. Ito yung ginagamit na pampabango sa pagluluto ng biryani rice or ng kabsa rice. Ayan. Bali, ito, ang benefits nito ay yung maalis yung pagkalansa niya ng manok or hindi siya maumay kainin. Ganun pala yun. And then, ito yung tangal. Yung balat ng kahoy o cinnamon, ayan. Bali sa atin, sikat ito na tinatawag yung tangal. Tangal na kahoy ito yung balat ng kahoy na mabango siya. So, dalawang klase ito. Ito na yung nabalatan siya. Ito na yung tinatawag na cinnamon stick. Ito pala maganda sa ating katawan, napakaraming benefits. Gamot pala ito sa puso at saka may pagka-antioxidant. And then ito yung bay leaves. Ayan, mga isang piraso lang gagamitin ko. And ito naman yung star anise. Ayan, nilalagyan ko siya isa o 2 piraso lang. Ito palang star anise, marami ding benefits. Ano pala ito? Antibacterial, anti-fungi, at saka yung aroma niya, ibang klase din. Ano pala ito, gamot din pala ito sa liver natin para maging healthy yung ating liver. And then, ito naman yung cloves. Ayan, antioxidant din ito. Para itong paminta
Pero may buntot-buntot siya. Akala ko nga nung una kung ano itong cloves na ito. And then, itong cardamom. Ayan. Itong cardamom pala napakarami din benefits. And maganda rin pala ito sa balat. Para makinis at saka yung healthy yung balat natin. Siyempre, hindi nawawala yung paprika. Konting paprika lang, pampakulay. Ayan siya. And then, meron akong saffron. Ayan, ito yung pampakulay. Konti lang siya. Para siyang, food color na dilaw. Para magkakulay yung kanin. Yung iba, ang nilalagay naman atsuete. Ayan, meron din akong atsuete. So, misa naman, ang nilalagay naman nila turmeric powder. Ayan. So, mas maganda itong turmeric para sa akin. Kasi yung pagkakulay niya, pagka-yellow niya, maganda. Para talaga siyang biryani or kabsa na yellow. And then, syempre, hindi mawawala yung mga paminta. Ayan. Paminta, mga powdered garlic, onion powder. And ito yung cumin na tinatawag. Medyo iba nga mo nito pero healthy din pala ito sa katawan. Kaya madalas pala talaga mga Saudi gumagamit nito. Kasi ito pala gamot ito sa mga madalas sumasakit ang tiyan. So pinakita ko lang lahat ito guys, yung mga sangkap ko sa paggagawa ng biryani rice or ng kabsa rice. Pero ang lulutuin ko ngayon is kabsa. And siyempre hindi mawawala guys yung asin, paminta, kung ano-ano pa, bawang. And ito naman, itong raisin na yan, ilalagay ko rin ito. So, additional lang ito. Toppings. Ayan, ikita ninyo, additional toppings lang ito. Para lang magandang tingnan yung aking kabsa na iluluto. And syempre, itong carrots, ayan. Ito, bali, shredded carrots na ito. Pang-toppings lang ito, guys. And then, ito naman, optional lang din ito. Itong parsley leaves or kung may spring onion, pwede na. Slice lang. And sili or capsicum na hiwa ko lang siya ng maninipis na mahaba. And syempre itong lemon, kunting squeeze lang. And then, kumbaga, kontra high blood din naman. Kasi sabi nila, ang kabsa daw, cholesterol. Pero depende rin sa pagluluto.